Isang babae ang puno ng sigasig habang pinupuno niya ng tubig alat ang isang kakaibang malinaw na sisidlan. Para bang nag-iipon siya ng isang lihim na kayamanan. Sa kanyang tahanan, maingat niyang sinasala ang tubig gamit ang panala, tila ba may natutuklasang mahalagang katotohanan sa bawat patak na bumabagsak. May kakaibang kasiyahang mababanaag sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang bawat hakbang. Inilalagay niya ang tubig sa kalan at unti-unting nagsisimula itong sumingaw. Makalipas ang ilang sandali, isang puting latak ang naiiwan sa kaldero. Asin nga ba ito? O may iba pang nilalaman? Hinahalo niya ito gamit ang kutsara, animoy may mahalagang inihahanda. Sunod niyang inililipat ang puting latak sa isang lalagyang kahawig ng pangpiga ng prutas at iniinit ito gamit ang blowtorch. Sa tindi ng init, unti-unting nawawala ang natitirang tubig at tumitigas ang sangkap. Hanggang sa tuluyang maging buo, isang piraso ng dalisay na asin mula sa dagat, ilang butil ng asin ang inilalagay niya sa isang hiwalay na lalagyan, sinabayan ng kaunting wax, at saka pinainit muli. Habang natutunaw ang wax, nagdagdag siya ng ilang patak ng pulang kulay. Sa ilalim ng apoy, nagsanib ang mga sangkap at nabuo ang isang bagong misteryosong likido. Pagkatapos, ibinuhos niya ito sa isang hulmahan at hinayaang lumamig. Nang tumigas, dahan-dahan niya itong inalis at hinubog sa isang tiyak na anyo. Ipinuwesto ang mitsa sa gitna, at sa wakas, nabuo ang isang kandila. Mula sa simpleng wax, nakalikha siya ng isang magandang kandilang yari sa sariling kamay. Ito, ang parehong babae na minsang walang makain. Ngunit ngayon, dahil sa tiyaga at husay, nakalikha siya ng dekalidad na kandila, pampaligo, at asin na maaaring kainin, lahat mula sa tubig